Ang masiglang tunog ng musika at ang halimuyak ng mga pagkaing inihahanda para sa Fiesta San Isidro ay bumabalot sa buong lalawigan ng Pampanga. Ngunit sa loob ng luma at madilim na tahanan ng mga Montemayor, ang hangin ay mabigat at tila hindi makahinga. Nakaluhod si Teresa sa malamig na sahig, ang kanyang ulo ay nakayuko ng mababa hanggang sa halos tumama na ang kanyang mahabang buhok sa sahig, tinatakpan ang kanyang mga matang namumugto na sa kakapigil ng luha. Nakatayo sa harap niya ang kanyang amang si Don Salvador. Hawak nito ang kanyang tungkod na kahoy, nang napakahigpit ang kanyang mga mata, ay parang matatalim na patalim na nais tumagos sa kaluluwa ng kanyang anak. Teresa, sa tingin mo ba ang pagyuko mo ay sapat na para ituring kitang tunay na anak? Malamig na wika ni Don Salvador. Wala kang silbi, isa kang pabigat na ilang taon ko nang binubuhay. Kung hindi ka susunod sa akin ngayon, huwag kang magtataka kung bakit nawalan ako ng pasensya sa'yo. Wala kang utang na loob. Wala. Ang boses ng kanyang ama ay walang emosyon, parang isang hatol na walang puwang para sa pag-aapila. Hindi sumagot si Teresa. Hinawakan niya ng mahigpit ang laylayan ng lumang damit pangkasal na nasa kanyang kandungan. Ang mga tahi nito ay maluwag na, ang kulay ay nanilaw na sa paglipas ng panahon ito. Ang tanging alaala na iniwan ng kanyang yumaong ina, ang taong hanggang sa huling sandali ay niyurakan din ng lalaking nasa harap niya ngayon. Naramdaman ni Teresa ang isang mapait na bukol sa kanyang lalamunan, ngunit pinilit niya itong lunukin. Hindi siya maaaring umiyak. Ang luha ay isang uri ng kahinaan na hindi niya maaaring ipakita sa taong nagbebenta sa kanya na parang isang paninda. Susunod ako, ama. Pakakasalan ko si Emilio Villarreal. Mahinang sagot ni Teresa, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang panata. Natigilan si Don Salvador. May kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Hindi niya alam na sa likod ng pagpapakumbabang iyon, ang puso ni Teresa ay nadudurog na ng pirapiraso. Nang tumalikod ang kanyang ama, ang dilim ng silid ay tila yumakap kay Teresa. Tumayo siya, ang kanyang mga binti ay nangangatog at naglakad patungo sa maliit na talyer sa likod ng bahay. Doon sa isang sulok na natatakpan ng alikabok, kinuha niya ang damit pangkasal ng kanyang ina. Gamit ang isang maliit na gunting, maingat niyang binaklas ang laylayan nito. Sa loob ng tahi may isang bagay na matigas at malamig, isang maliit na voice recorder. Umupo si Teresa sa sahig, ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw. Naalala niya ang mga gabing naririnig niya ang pag-iyak ng kanyang ina habang kinakausap ang kanyang ama tungkol sa mga dokumentong hindi dapat malaman ng iba. Ang kanyang ina ay hindi namatay sa isang aksidente. Namatay ito dahil may hawak itong lihim na kayang magpabagsak sa isang makapangyarihang pamilya. Ang damit pangkasal na puti ay mukhang napakaliwanag sa loob ng madilim na talyer, parang isang saplot para sa isang patay na pangarap. Hinaplos ni Teresa ang bawat borda nito, ang mga disenyong tinahi ng kanyang ina na may kasamang pag-asa. Ngayon isusuot niya ito, hindi bilang isang masayang nobya, kundi bilang isang taong papasok sa lungga ng mga leon upang hanapin ang katotohanan. Sa labas, ang tunog ng mga paputok ay hudyat ng pagsisimula ng kapistahan. Tumingin si Teresa sa isang basag na salamin. Ang kanyang mukha ay nananatiling kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbago na. Hindi na ito ang mga mata ng isang anak na sunod-sunuran, ito na ang mga mata ng isang manlalaro sa isang laro ng buhay at kamatayan. Ina, mahahanap ko ang hustisya para sa iyo, bulong niya sa hangin. Isang mamahaling itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Ang tunog ng makina nito ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Kinuha ni Teresa ang voice recorder, isinilid ito sa loob ng kanyang damit at huminga ng malalim. Handa na siyang harapin ang impyernong naghihintay sa kanya. Ang marangyang sasakyan ay dumaan sa baku-bakong kalsada ng nayon, iniwan ang ingay ng kapistahan para pumasok sa loob ng Villarreal Estate na nakatayo ng mag-isa sa ibabaw ng burol. Sa loob diretso ang upo ni Teresa, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang kandungan. Hindi siya tumingin sa bintana kung saan ang mga matatandang puno ay tila mga aninong humahawi, kundi nakatuon lamang sa tibok ng kanyang puso na tila isang tambol sa gitna ng katahimikan. Paulit-ulit niyang pinaalalahanan ang sarili, hindi ito paglalakbay patungo sa kaligayahan, kundi isang hakbang pasulong sa lupain ng mga kaaway. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng dambuhalang gate, isang matandang katiwala na may mukhang walang emosyon ang nagbukas ng pinto.
Bumaba si Teresa at ang malamig na hangin sa paligid ng mansyon ay tila bumabagtas sa kanyang balat. Naghihintay na sa lobby si Doña Beatriz. Nakasuot ito ng isang mamahaling velvet robe at ang kanyang matatalim na mga mata ay tila sinusukat ang bawat pulgada ng pagkatao ni Teresa na parang isang mamahaling paninda na may bahid ng dumi. Narito ka na pala ang nobya ng mga Villarreal tuwika ni Doña Beatriz. Ang boses nito ay parang yelo. Sana naman ay nagdala ka ng sapat na pagpapakumbaba sa halip ng mga basahan mong suot. Sa mansyong ito, hindi kami nag-aalaga ng mga taong walang silbi. Ang pong mga salita ni Doña Beatriz ay parang mga latigong humahampas sa dangal ni Teresa. Hindi siya inalok na maupo ni hindi man lang siya tiningnan ng matagal. Sa halip kumaway ang matanda at isang utusan ang lumapit naglatag ng isang tumpok ng mga papeles sa ibabaw ng hapagkainang gawa sa ebony wood. Ito ang kasunduan. Hindi ka makikialam sa negosyo ng aming pamilya, hindi ka lalapit sa work area ni Emilio, at higit sa lahat alalahanin mo ang iyong lugar. Asawa ka ng isang lalaking lumpo, at ang tanging tungkulin mo ay siguraduhing magiging maayos ang kanyang pagkapilay. Kalmadong kinuha ni Teresa ang panulat. Pinirmahan niya ang papel nang hindi man lang binabasa ang bawat linya. Ang kanyang pagiging kalmado ay tila nagdulot ng pagkainis kay Doña Beatriz. Ang matanda ay bahagyang kumunot ang noo. Alam ni Teresa, habang nagpapakita siya ng kahinaan, mas madali siyang malalaro ng matandang ito, kaya pinili niya ang katahimikan bilang kanyang sandata. Biglang isang tunog, ang umalingaw-ngaw mula sa hagdanan. Isang wheelchair ang dahan-dahang bumaba. Lumitaw si Emilio Villarreal, ang kanyang mukha ay bahagyang natatakpan ng anino ng mga chandelier, ang kanyang buhok ay medyo gusot, at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang malalim at madilim na lungkot. Hindi siya tumingin kay Teresa, kundi direkta sa kanyang ina. Ina, sinabi ko sa iyo na huwag mo siyang abalahin pagdating niya, wika ni Emilio, ang boses ay rehas na rehas at may halong pagtuya. Nang huminto ang wheelchair sa harap ni Teresa, tumingin si Emilio sa kanya. Ang mga mata niya ay walang init, tanging malamig na pagdududa lamang. Iniangat niya ang kanyang kamay at dahan-dahang hinawakan ang baba ni Teresa. Pinisil ito ng bahagya. Ang aking nobya, bulong niya. Mukhang hindi ka katulad ng inakala ko. Ang iyong pagpapakumbaba, tila napakapeke nakakasuka. Hindi umiwas si Teresa. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Emilio, ang kanyang tingin ay malinaw gaya ng tubig, pagkatapos ng ulan, ngunit matatag. Maaari mong isipin ang anumang gusto mo, Ginoong Emilio, ngunit kung pinirmahan mo ang kasunduang iyon, pareho lang tayong nakulong sa isang maling desisyon. Huwag mo akong sayangin sa pagsubok na basahin kung sino ako, dahil hindi ka rin naman ang lalaking pinapakita mo sa mundo. Natigilan si Emilio. Binitiwan niya ang baba ni Teresa at isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Pinaharurot niya ang kanyang wheelchair palayo, iniwan si Teresa sa gitna ng malawak na lobby. Habang paakyat si Doña Beatriz at naiiwan si Teresa sa gitna ng mga portrait ng mga Villarreal na nakasabit sa dingding, alam niya ang isang bagay. Ang bawat hakbang niya sa bahay na ito ay puno ng panganib. Ngunit handa siya. Marami na siyang isinakripisyo para makarating dito at hindi siya aatras hanggang sa mabuo ang mga piraso ng katotohanan. Paglubog ng araw, isa-isang pinatay ang mga ilaw sa mansyon, iniwan ang paligid sa isang malapot na kadiliman kung saan natutulog ang mga lihim na pilit na ibinabaon sa ilalim ng sahig. Ang mga unang araw sa mansyon ng mga Villarreal ay dumaan na parang isang mabagal at mabigat na pelikula. Hindi pinahihintulutang gumala ng malaya si Teresa. Ang kanyang silid ay matatagpuan sa dulo ng pasilyo, kung saan tila hinaharang ng mga matatandang puno sa labas ang bawat sinag ng araw. Tuwing umaga, ang tunog ng mga yabag ng katiwala sa sahig na kahoy ay nagsisilbing hudyat na kailangan na niyang bumaba para gampanan ang kanyang tungkulin bilang isang masunuring asawa sa harap ni Doña Beatriz. Ang bawat almusal ay puno ng nakakatakot na katahimikan. Madalas na ipinupukpok ni Doña Beatriz ang kanyang pilak na tinidor sa gilid ng mamahaling pinggan na lumilikha ng mga tunog na parang humahati sa hangin. Hindi niya kailanman tinatanong ang nararamdaman ni Teresa, kundi puro lamang utos tungkol sa paglilinis ng silid-aklatan o pagbabantay sa mga ledger ng pamilya. Sumusunod lamang si Teresa, ang kanyang mga kamay ay matiyagang gumagawa sa lahat ng ipinapagawa. Alam niya sa bahay na ito, ang pinakamaliit na pagkakamali ay maaaring maging dahilan upang itaboy siya.
Naging mas tensyado ang sitwasyon nang magsimulang mamahala si Teresa sa silid-aklatan. Ito ang lugar kung saan nagtatago si Emilio nakalubog sa tumpok ng mga makakapal na dokumento tungkol sa pananalapi. Bihira siyang tumingin sa itaas, ngunit ramdam ni Teresa ang kanyang presensya malamig at mapanganib. Isang hapon nang ang langit ay kulay dugo dahil sa paglubog ng araw, abala si Teresa sa pag-aayos ng mga lumang dokumento nang hindi sinasadyang mahulog ang isang itim na leather notebook. Hindi ito tungkol sa pananalapi, kundi isang talaan tungkol sa aksidenteng kinasangkutan ng mga Villarreal 10 taon na ang nakakaraan. Nang pulutin niya ito, may mga papel na nahulog, mga lumang litrato, nakupas na ang kulay. Isang litrato ang nagpatigil sa kanyang paghinga, ang kanyang ina bata pa na nakatayo sa tabi ng isang sasakyang nahulog sa bangin. Ano ang hinahanap mo, Teresa? Ang boses ni Emilio ay biglang umalingaw-ngaw mula sa kanyang likuran, mababa at puno ng awtoridad. Nagulat si Teresa, ngunit mabilis niyang binawi ang kanyang sarili. Pinulot niya ang notebook at tumingin ng diretso sa lalaki. Wala akong hinahanap, nahulog lang ito. Ito ba ang mga record tungkol sa aksidenteng nagdulot sa iyo ng kapansanan? Hindi agad sumagot si Emilio. Ipinaharurot niya ang kanyang wheelchair, palapit ang kalahati ng kanyang mukha ay natatakpan ng dilim. Inagaw niya ang notebook mula sa kamay ni Teresa ng marahas. Ang kanyang galit ay hindi sumasabog, kundi parang isang apoy na nagbabaga sa ilalim ng lupa. Ang aksidenteng iyon ay hindi bagay na dapat mong pakialaman. Binalaan ka na ni Ina, ang trabaho mo ay maging isang masunuring asawa, hindi isang detektiv sa loob ng sarili nating bahay. Sa tingin mo ba gusto kong nandito ako? Hindi na nakapagpigil na sagot ni Teresa, ang kanyang boses ay bahagyang tumaas. Ipinagbili ako ng aking ama sa pamilya niyo para pambayad utang. At ikaw, bakit mo ako pinakasalan? Para pahirapan ang isang babaeng walang kinalaman sa iyong nakaraan. Natigilan si Emilio. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang emosyong hindi mabasa ni Teresa. Hindi siya sumagot, tumalikod siya at pinaharurot ang wheelchair palabas, iniwang mag-isa si Teresa sa silid na puno ng alikabok. Nang gabing iyon, nakahiga si Teresa sa malapad na kama. Kinuha niya ang voice recorder mula sa tahi ng kanyang damit. Paulit-ulit niya itong pinakikinggan ang usapan ni Doña Beatriz tungkol sa isang lihim na lupa na pilit nitong itinatago. Bawat pahiwatig ay nagtuturo sa isang katotohanan: ang kanyang ina ang may hawak ng lihim kung paano ninakaw ng mga Villarreal ang lupang iyon. Biglang may kumatok sa pintuan. Hindi ito mahinang katok kundi mga malakas na pagpukpok sa kahoy. Teresa, buksan mo ang pinto. Ang boses ni Doña Beatriz ang narinig niya, puno ng galit. Mabilis na itinago ni Teresa ang recorder sa ilalim ng kutsyon. Ang kanyang puso ay mabilis ang tibok na tila sa sabog. Tumayo siya, huminga ng malalim at binuksan ang pinto. Sa harap niya nakatayo ang matanda, pulang-pula ang mukha sa galit kasama ang kanyang katiwala. Nabalitaan kong naghalungkat ka sa silid-aklatan. Ang isang masunuring asawa ay hindi gumagawa ng ganyan. Oras na para turuan kitang lumugar. Ibinigay ng matanda ang hudyat sa katiwala. Nagsimulang kalkalin ng lalaki ang bawat drawer ng cabinet ni Teresa. Nakaramdam si Teresa ng panginginig, ngunit nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Kinakalikot ng katiwala ang bawat sulok ng mga drawer na kahoy, mula sa mga bordadong panyo na iniwan ng ina ni Teresa hanggang sa mga simpleng kasuotan na dala niya mula sa lumang bahay. Ang tunog ng tela na nagkikiskisan at ang ingay ng mga gamit na tumatama sa kahoy ay tila isang matalim na ingay sa gitna ng katahimikan ng silid. Nakatayo si Teresa na parang estatwa, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom hanggang sa namumuti na ang kanyang mga buko-buko. Hindi siya natatakot na mahanap ang kanyang mga personal na gamit. Ang tanging kinatatakutan niya ay ang maliit na voice recorder na tahimik na nakatago sa ilalim ng makapal na kutsyon. Nakatayo si Doña Beatriz. Sa may hamba ng pinto, ang kanyang mukha ay walang anumang bahid ng emosyon, habang ang kanyang matatalim na mga mata ay sinusundan ang bawat galaw ng katiwala. Kung wala kang makikita, ibig sabihin ay napakagaling niyang magtago o sadyang matalino siya para hindi mag-iwan ng bakas. Wika ng matanda, ang kanyang boses ay malambot ngunit puno ng pagbabanta. Teresa, gusto mo bang ipaliwanag kung bakit ang tagal mo sa silid-aklatan kanina? Ang tono nito ay kasing tamis ng pulot, ngunit may nakatagong lasong handang pumatay. Huminga ng malalim si Teresa, pinipilit na huwag manginig ang kanyang boses. Alam niyang ito ang sandaling kailangan niya
ng pinakamataas na antas ng pagtitimpi. Naglilinis lang po ako ng mga lumang libro, Doña Beatriz. Naisip ko po na mas magiging komportable si Emilio sa pagtatrabaho kung maayos ang paligid. Kung iyon po ang ikinagalit ninyo, humihingi po ako ng paumanhin, sagot niya. Ang kanyang pananalita ay napakababaloob ngunit tumingin siya ng diretso sa mga mata ng matanda. Sandaling nag-alinlangan si Doña Beatriz. Tila ang labis na pagpapakumbaba ni Teresa ang mas nagpapainit sa ulo ng matanda kaysa sa anumang pagrerebelde. Tumigil ang katiwala at umiling kay Doña Beatriz. Pumasok ang matanda sa silid, naglakad-lakad sa paligid ng kama at huminto mismo sa posisyon kung saan nakatago ang voice recorder. Pinigilan ni Teresa ang kanyang hininga. Ang bawat segundong lumilipas ay parang isang siglo. Mabuti kung ganoon, Teresa. Tandaan mo ito, huwag na huwag mong pakikialaman ang mga bagay na hindi sa iyo. Ang mansyong ito ay may sariling batas. Kung ayaw mong ibalik sa lugar kung saan ka nanggaling, alamin mo ang iyong lugar. Tumalikod si Doña Beatriz at lumabas kasunod ang katiwala. Ang pinto ay padabog na isinara na lumikha ng isang nakabibinging tunog sa buong pasilyo. Napaluhod si Teresa sa sahig, ang kanyang mga binti ay nawalan ng lakas. Agad siyang gumapang patungo sa kama, itinaas ang kutsyon at nakahinga ng maluwag nang makitang ligtas ang voice recorder. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Naupo siya sa tabi ng bintana, tinitingnan ang madilim na hardin sa ibaba. Ang malamlam na liwanag ng buwan ay tumama sa mga puno na lumilikha ng mga kakaibang anino. Bigla niyang nakita ang anino ni Emilio sa ibaba. Wala siya sa kanyang wheelchair. Gumagamit siya ng saklay, pilit na naglalakad nang mahirap patungo sa lumang bodega sa dulo ng hardin. Dahil sa kuryosidad, nagsuot si Teresa ng manipis na cardigan at palihim na lumabas ng silid. Naglakad siya sa gilid ng madilim na pasilyo, iniiwasan ang mga security camera na napansin niya noong mga nakaraang araw. Pagdating sa hardin, ang lamig ng gabi ay bumaon sa kanyang balat, nagpapanginig sa kanya. Nagtago siya sa likod ng isang malaking puno, pinagmamasdan si Emilio. Huminto ang lalaki sa harap ng pinto ng bodega, nag-alinlangan ng sandali bago ito itinulak. Dahan-dahang lumapit si Teresa at idinikit ang kanyang tainga sa siwang ng pinto. Sa loob may mahinang liwanag mula sa isang bumbilya. Bakit mo ginagawa ito? Alam mong sisirain ng katotohanan ito ang lahat. Ang boses ng isang estranghero ang narinig niya, nanginginig at puno ng takot. Iyon ang boses ng abogado ng pamilya Villarreal na nakita niya sa mga dokumento. Wala na akong pagpipilian. Kung malalaman ni Ina na itinago ko ang liham na ito, wala siyang ititira sa atin. Sagot ni Emilio, ang boses ay puno ng pait at pagod. Pinigilan ni Teresa ang kanyang hininga. Liham? Anong liham? Mukhang hindi pala si Emilio ang masamang kontrabida na ipinapakita ni Doña Beatriz. May sarili rin siyang mga lihim na itinatago, mga lihim na maaaring direktang may kinalaman sa pagkamatay ng ina ni Teresa. Bigla may isang tuyong sanga ang nabali sa ilalim ng paa ni Teresa. Ang maliit na tunog ay parang isang putok ng baril sa gitna ng katahimikan ng gabi. Bumukas ang pinto ng bodega, bumuhos ang liwanag at tumama ng diretso sa kinatatayuan niya. Nagtama ang kanilang paningin ni Emilio. Sa isang panig ay ang gulat, sa kabila ay ang galit na nababalot ng matinding takot. Ang liwanag mula sa loob ng bodega ay tumama ng diretso sa mukha ni Teresa, kaya't ang anino ni Emilio ay tila humaba at nagmukhang isang dambuhalang nilalang sa lupa. Nakatayo siya roon, hawak ang kanyang saklay sa isang kamay at ang hawakan ng pinto sa kabilang kamay. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kalooban ni Teresa, tila nais nitong basahin ang bawat kaba ng kanyang dibdib. Ang abogado sa likod niya ay namumutla, mabilis na itinago ang mga dokumento sa ilalim ng isang sapin sa mesa. Hindi tumakbo si Teresa. Nanatili siyang tuwid, ang kanyang mga mata ay matapang na sumasalubong sa galit ng lalaking nasa harap niya. Alam niyang kung tumakbo siya ngayon, ang anumang hinala ay magiging isang malinaw na pag-amin ng kasalanan. Naglalakad-lakad lang ako dahil hindi ako makatulog. Hindi ko inaasahan na makakaabala ako sa inyong palihim na pagpupulong sa ganitong oras. Wika ni Teresa, ang kanyang boses ay patagwalang anumang bahid ng panginginig. Lumapit sa kanya si Emilio, ang bawat hakbang niya, kahit pa nahihirapan dahil sa saklay, ay naglalabas ng isang nakakasakal na awtoridad. Huminto siya ng eksakto sa harap ni Teresa. Ang kanyang mabigat na paghinga ay ramdam sa tahimik na paligid. Naglalakad-lakad sa restricted area ng mansion sa hating gabi, Teresa. Sa tingin mo ba ay hangal ako
para maniwala sa isang palusot na kasing babaw niyan. Inabot niya ang braso ni Teresa at hinawakan ito ng mahigpit. Ang kanyang mga kamay ay kasing lamig ng yelo at ang haplos ay sapat para magdulot ng sakit sa balat ni Teresa. Hindi nagpakita ng kahinaan ang babae. Tiningnan niya ng diretso ang mga mata ni Emilio kung saan nakikita ang bagyo ng emosyon pagdududa na hinaluan ng isang hindi maipaliwanag na sakit. Maaari mong isipin ang anumang gusto mo, Emilio. Pero alam mo rin ang totoo sa bahay na ito, sino ba talaga ang nagtatago ng kasalanan? Kung gusto mo akong paratangan, sige lang. Pero huwag mong kalimutan may itinatago ka rin sa loob ng bodega na ito. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Ang huni ng mga kuliglig sa hardin ay tila nagiging mapanghusga. Umubo ng bahagya ang abogado sa likod para basagin ang tensyon. Biglang binitiwan ni Emilio si Teresa, tumalikod siya, at ang boses ay naging malamig na parang bakal. Bumalik ka sa iyong silid, at huwag na huwag mo nang susubukang lumapit dito. Kung hindi, kahit ang mahinang proteksyon na ibinibigay ko sa iyo sa kasunduan ay mawawala na. Tumalikod si Teresa at naglakad palayo. Dahan-dahan ang kanyang mga hakbang, hindi lumingon, kahit isang beses, kahit ramdam na ramdam niya ang panunuri ng mga mata ni Emilio sa kanyang likuran. Pagbalik sa silid, mabilis niyang inilock ang pinto at napaupo sa kama. Mabilis ang tibok ng kanyang puso na tila lalabas na sa kanyang dibdib. Hindi lang siya nakakita ng sikreto. Opisyal na siyang naging tinik sa lalamunan ni Emilio. Kinabukasan, maagang nagising ang mansyon ng mga Villarreal. Isang makinang na itim na sasakyan ang huminto sa harap. Bumaba si Doña Beatriz kasama ang isang maganda at disente ang pananamit na babae, si Sofia, ang anak ng isang malaking business partner na nais pakialaman ng mga Villarreal. Teresa, may panauhin tayo ngayon, wika ni Doña Beatriz. Ang boses ay puno ng mapanuyang tagumpay. Si Sofia ang tutulong kay Emilio sa bagong proyekto. Bilang asawa, asikasuhin mo ang kanyang mga pangangailangan. Huwag mong hayaang isipin ng mga tao na wala tayong modo. Lumapit si Sofia at ngumiti kay Teresa. Hindi ito ngiting pala kaibigan kundi puno ng pangungutya. Dahan-dahan siyang lumapit kay Teresa at ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay humalo sa hangin, matapang at nakakasulasok. Ikaw pala si Teresa, ang nobya. Nabalitaan ko na isa kang mananahi, siguradong napakabusisi mo sa paglilinis. Di ba huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa mga importante, ang gawin mo na lang ay mag-asikaso sa kusina. Wika ni Sofia. Hinawakan ni Teresa nang mahigpit ang laylayan ng kanyang damit. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Alam na niya ang plano ni Doña Beatriz, nais siyang itulak sa gilid, gawin siyang katulong sa sarili niyang tahanan sa pamamagitan ng pagpapasok kay Sofia. Isang matinding galit ang bumangon, ngunit natuto na siyang gawin itong lakas. Kung nais nila siyang manahimik, nagkakamali sila. Hindi siya magpapatapak. Habang ang lahat ay abala sa mga pagbati, palihim na pinagmasdan ni Teresa si Emilio. Tumingin si Emilio sa kanya, isang tingin na puno ng mensahe, bago tumingin kay Sofia at ngumiti ng isang perpektong ngiting pangnegosyo. Ang pagdating ni Sofia sa mansyon ng mga Villarreal ay lumikha ng isang nakalalasong alon. Sa mga sumunod na araw, hindi inalisan ng espasyo ni Sofia si Emilio. Lagi siyang nakabuntot sa silid-aklatan, dala ang mga papeles. Ang kanyang matinis na tawa ay walang humpay na umaalingaw-ngaw sa pandinig ni Teresa, habang ang huli ay pilit na ipinapatapon sa lumang talyer sa dulo ng hardin. Hindi pinansin ni Teresa ang kanilang palabas na love triangle. Para sa kanya, ang sakit ng pagkamatay ng kanyang ina ay nananatiling isang bukas na sugat, at ang pag-aayos ng mga lumang gamit ang nagsisilbing paraan niya upang harapin ito. Isang hapon, habang ang mahinang sinag ng araw ay tumatagos sa maalikabok na bintana, kinuha ni Teresa ang damit pangkasal na isinuot ng kanyang ina noong ikasal ito kay Don Salvador. Ang tela ay kupas at naninilaw na, ngunit nang maingat niyang baklasin ang bawat tahi sa laylayan, isang bagay ang nagpatigil sa kanyang paghinga, isang piraso ng puting seda na nakatago sa loob. Hindi ito ordinaryong tela. Isa itong piraso ng seda na may sulat kamay na kupas na ang tinta mga linyang ukit ng kanyang ina. Kung darating ang araw na wala na ako, tingnan mo ang kontrata ng lupain sa San Isidro. Nilinlang nila ang dalawang pamilya. Hindi si Emilio ang sanhi ng aksidente, siya ang saksi. Nanigas si Teresa sa kanyang kinatatayuan. Ang hininga niya ay tila naubos. Kaya naman pala ang lahat ng alam niya tungkol sa nakaraan ay isang kasinungalingang itinanim ng kanyang ama
at ni Doña Beatriz. Hindi aksidente ang ikinamatay ng kanyang ina. Pinatahimik ito dahil hawak nito ang lihim tungkol sa isang dambuhalang sabuatan sa lupain. At si Emilio, ang lalaking inakala niyang kaaway, ay isa palang biktima na nakulong din sa mga kasinungalingan ng sarili niyang ina. Biglang may narinig na nagmamadaling yabag sa labas ng talyer. Mabilis na itinago ni Teresa ang piraso ng seda sa loob ng kanyang bulsa. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Beatriz, kasunod si Sofia. Ang mukha ni Doña Beatriz ay kasing lamig ng yelo. "Teresa, ano ang ginagawa mo rito?" "Nakita ko ang lumang damit pangkasal na iyan na nakakalat sa gitna ng silid. Napakabaho at malas niyan. Sunugin mo na iyan agad." Utos ng matanda ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa damit. Tiningnan siya ni Teresa. Ang galit sa kanyang puso ay nagbabaga gaya ng apoy na sinalubong ng hangin, ngunit nanatili siyang kalmado. "Kahit ito na lang ang tanging alaala ng aking ina, Doña Beatriz. Sa tingin ko ay may karapatan akong itago ang mga bagay na bahagi ng aking nakaraan." Matapang na sagot ni Teresa. "Alaala." Tumawa si Sofia, puno ng pangungutya. Ang isang mahirap na mananahi ay wala namang marangal na alaala. "Sunugin mo na yan para luminis ang bahay, Teresa. Hindi ba't gusto mo ring kalimutan ang masakit na nakaraan?" Lumapit si Sofia akmang hahawakan ng damit, ngunit mabilis itong kinuha ni Teresa at umurong palayo. "Huwag mo itong hawakan." Mariing wika ni Teresa. Sapat para patigilin ang dalawang babae. Sa sandaling iyon, lumitaw si Emilio sa pinto ng talyer. Nakita niya si Teresa na nakatayo sa harap ng kanyang ina, ang mga mata ng dalaga ay nagliliyab sa isang tapang na hindi niya pa nakikita noon. Tiningnan niya ang kupas na damit sa mga kamay ni Teresa, pagkatapos ay tumingin sa kanyang ina. Ang hangin ay naging napakatensyado. "Ano ang nangyayari rito?" Tanong ni Emilio, ang boses ay mababa at puno ng babala. Mabilis na nagpalit ng anyo si Doña Beatriz, ngumiti siya ng peke. "Wala, anak. Nais ko lang sana na linisin ni Teresa ang mga basurang ito para maging maayos ang espasyo para sa trabaho ni Sofia." Tiningnan ni Emilio si Teresa, nakita niyang nanginginig ang mga kamay nito sa galit. Lumapit siya, pinagmamasdan ng maigi ang babae. Napansin niyang may tinatago itong bagay sa loob ng bulsa at ang paraan ng pagyakap nito sa damit, na parang ito ang huling lifeboat sa gitna ng dagat, ay nagpakaba sa kanyang dibdib. "Iwanan mo siya, ina," wika ni Emilio, hindi nagbibigay ng pagkakataon para tumutol ang matanda. "Teresa, sumunod ka sa akin. Kailangan nating mag-usap." Tumalikod si Emilio sa kanyang wheelchair. Tiningnan ni Teresa ang masamang tingin ni Doña Beatriz. Sa huling pagkakataon, bago tahimik na sumunod kay Emilio, iniiwan ang pagtataka ni Sofia. Alam ni Teresa ang laro ay nagsisimula ng magbago. Ang mga kupas na telang ito ay hindi na lamang alaala. Ito ay mga sandata. Dinala ni Emilio si Teresa sa loob ng silid-aklatan at padabog na isinara ang pinto. Ang loob ng silid ay naging napakatahimik, tanging ang mabigat na paghinga nilang dalawa ang maririnig. Hindi siya lumingon, hinayaan niyang manatiling nakatayo si Teresa sa harap ng kanyang matatag, ngunit tila may pasang mundong likuran. "Ano ang itinatago mo sa iyong bulsa?" Tanong ni Emilio, ang boses niya ay wala na ang pagtuya, tanging seryoso at matalas na parang bakal. Hindi nag-alinlangan si Teresa. Inilabas niya ang piraso ng telang seda na naninilaw na at inilapag ito ng madiin sa ibabaw ng mesa. Ang mga sulat kamay ng kanyang ina ay lumitaw mula sa malabo, at kupas na tinta ito ay nagsilbing mabigat na katotohanan. Tumingin si Emilio sa tela, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig nang mahawakan niya ang mga titik na iyon. Nanatili siyang tahimik ng matagal, isang katahimikang tila nagpapabigat sa hanging nasa loob ng silid. "Gaano kalayo ang alam mo?" Tanong niya, ang boses ay rehas na rehas. "Sapat para malaman na hindi ka ang masamang taong ipinaparatang ng lahat, at ang ina ko ay hindi namatay sa isang aksidente." Sagot ni Teresa, sabay hakbang palapit, tinitigan ng diretso ang mga mata ng lalaki. "Nag-iimbestiga ka rin, hindi ba nagkukunwari kang lumpo? Nagkukunwari kang mahina lahat para mawala ang pagbabantay nila sa'yo?" Tumingin si Emilio sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng gulat na mabilis na napalitan ng pait. "Masyado kang matalino, Teresa. At ang talino mong iyan ang papatay sa iyo kung patuloy kang magbubungkal sa kwentong ito." Si Doña Beatriz ay hindi lamang gumagamit ng mga salita. Kaya niyang gawin ang lahat para protektahan ang dangal ng pamilya
pati na ang pag-alis sa isang asawang hindi marunong sumunod. Kung gayon magkakampi tayo. Wika ni Teresa, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Kailangan mo ng taong nasa loob para humanap ng ebidensya, kailangan ko ng hustisya para sa aking ina. Iisa lang ang ating kaaway. Tiningnan siya ni Emilio ng matagal, tila sinusukat kung mapagkakatiwalaan ba ang isang babaeng pumasok sa kanyang buhay sa pamamagitan ng isang kontrata. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, dahan-dahang kinuha niya ang piraso ng tela at itinago ito sa drawer ng mesa. Sige, kung gusto mong makipaglaro sa larong ito, tandaan mo, huwag kang padalos-dalos, huwag kang padala sa emosyon. At higit sa lahat, mag-ingat ka kay Sofia. Hindi lang siya basta anak ng business partner, siya ang spy ni Ina. Tumango si Teresa. Naramdaman niya ang isang hindi nakikitang koneksyon sa pagitan nila, hindi pag-ibig, kundi ang pagkakapareho ng mga pusong matagal na nakakulong sa sakit. Biglang may narinig silang mahinang yabag sa labas ng pasilyo na sinundan ng matinis na boses ni Sofia. Emilio, nandyan ka ba? Ipinagtimpla kita ng tsaa. Nagkatinginan sina Teresa at Emilio. Sa isang iglap, nabawasan ang distansya sa pagitan nila. Mabilis na nagbigay ng hudyat si Emilio kay Teresa na maupo sa silya at hinawakan niya ang kamay nito, nagkukunwaring may binubusising dokumento. Bumukas ang pinto at pumasok si Sofia, dala ang tray ng tsaa. Huminto siya, ang kanyang mga mata ay nanliit nang makita ang kamay ni Emilio na nakapatong sa kamay ni Teresa. Isang kislap ng selos ang lumabas, ngunit mabilis niya itong tinakpan ng isang pekeng ngiti. Ay, patawad sa abala. Akala ko kasi ay kailangan mo ng pahinga, Emilio. Ayos lang. Sagot ni Emilio, ang boses ay bumalik sa pagiging malamig. Tinutulungan lang ako ni Teresa sa ilang mga records ng pamilya. Iwan mo na lang ang tsa dyan. Inilapag ni Sofia ang tray, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Teresa. Sinadya niyang lumapit at itapon ng bahagya ang mainit na tsaa sa laylayan ng damit ni Teresa. Ay, pasensya na, ang lampa ko talaga. Teresa, hayaan mong linisin ko ang damit mo. Akmang hahawakan ni Sofia ang damit ni Teresa, ngunit mabilis na umiwas ang dalaga. Tumayo siya, pinagpag ang ilang patak ng tsa sa kanyang palda at tiningnan ng diretso si Sofia, puno ng paghamon. Huwag na, Sofia. Kaya ko ang sarili ko. Siguro ay mas mabuting bumalik ka na sa iyong silid para magpahinga. Dahil ang pagbabasa ng mga ledger ay hindi gawain para sa mga taong sanay lang sa layaw. Natigilan si Sofia sa matapang na sagot ni Teresa. Tumingin siya kay Emilio, nagbabaka sakali ng tulong, ngunit nanahimik lang ang lalaki at kunwaring abala sa mga papeles sa mesa na tila hindi napansin ang nangyari. Ang hangin sa loob ng mansyon ng mga Villarreal ay naging napakabigat habang papalapit ang araw ng pagdiriwang para sa paglagda ng kontrata sa pagitan ng pamilya at ng mga business partner ni Sofia. Gumastos ng malaki si Doña Beatriz upang gawing isang marangyang entablado ang hardin ng mansyon, kung saan ang mga parol ay nakasabit sa bawat sanga ng mga puno, tila isang maliit na kapistahan. Subalit sa likod ng lahat ng karingyang ito, ramdam ni Teresa ang isang bitag na nakahanda na. Noong umagang iyon, habang sinusuri ni Teresa ang mga tray ng pagkain, hindi sinasadyang nakita niya ang katiwala na palihim na nag-aabot ng isang supot ng puting pulbos kay Sofia sa isang madilim na sulok malapit sa kusina. Nagtago siya sa likod ng mga palumpong ng hibiscus, pinipigilan ang kanyang paghinga habang nakikinig. Ito ba ang iniutos ng matandang babae? Bulong ni Sofia, ang boses ay nanginginig sa excitement at takot. Kung ilalagay ito sa alak ni Teresa, magtatapos na ba ang lahat ayon sa plano? Tama, sagot ng katiwala, ang mga mata ay paligid-ligid. Gusto ni Doña Beatriz na dumanas siya ng matinding kahihiyan sa harap ng mga panauhin. Pagkatapos noon, wala na siyang mukhang maihaharap para manatili pa sa mansyong ito. Mahigpit na kinuyom ni Teresa ang kanyang mga kamao, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa dumugo ito. Ang kasamaan ni Doña Beatriz ay walang hangganan. Hindi lang niya gustong itaboy si Teresa, gusto niyang sirain ang kanyang dangal sa harap ng mga pinakamakapangyarihang tao sa lalawigan. Nang magsimula ang pagtitipon, isa-isang pumasok ang mga mararangyang panauhin sa kanilang mga mamahaling kasuotan. Lumitaw si Teresa, suot ang isang eleganteng damit na siya mismo ang nagdisenyo at nag-ayos mula sa mga lumang tela ng kanyang ina. Hindi siya naglagay ng mabigat na makeup, ngunit ang kanyang natural na ganda at kalmadong tindig ay nagpaagaw ng atensyon sa maraming panauhin. Si Sofia sa kanyang mamahaling designer gown
ay lumapit sa kanya na may 2 baso ng red wine. Teresa, uminom tayo para magkaayos naman tayo sa harap ng lahat, di ba? Nakangiti ng matamis si Sofia ngunit ang mga mata nito ay puno ng panlilinlang. Tiningnan ni Teresa ang baso pagkatapos ay tiningnan ang mapanupil na tingin ni Sofia. Alam niyang sa loob ng alak na iyon ay may nakahalong lason. Dahan-dahang tinanggap ni Teresa ang baso ang kanyang kamay ay bahagyang nayayanig na tila nagkukunwaring natatakot. Ang bait mo naman, Sofia. Sa sandaling iyon lumapit si Emilio mula sa kanyang likuran gamit ang kanyang wheelchair. Mabilis niyang kinuha ang baso mula sa kamay ni Teresa at tumingin ng direkta kay Sofia. Hayaan mong ako na ang uminom para sa asawa ko. Hindi siya sanay sa matapang na alak, Sofia. Isa pa, gusto kong mag-toast para sa ating pagtutulungan. Namutla si Sofia. Sinubukan niyang pigilan si Emilio, ngunit huli na ang lahat. Ininom ni Emilio ang alak sa harap ng gulat ng mga mata ni Sofia at ang mapanuring tingin ni Doña Beatriz mula sa malayo. Ang buong paligid ay tila tumigil sa pag-ikot. Nanginginig ang mga kamay ni Sofia habang nakatingin sa katiwala pawis na pawis sa gitna ng lamig ng gabi. Bakit, Sofia, mukhang hindi ka yata maayos? Mapang-uyam na tanong ni Emilio. Hindi pa lumilipas ang 1 minuto. Nagkunwaring napahawak sa kanyang dibdib si Emilio. Namutla ang kanyang mukha at biglang bumagsak sa mesa dahilan para mabasag ang mga baso. Isang nakakabinging tunog ang umalingaw-ngaw sa gitna ng masayang musika. Napasigaw si Sofia ngunit ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng pag-aalala kundi ang takot ng isang taong nabalikan ng sariling patibong. Ano ang nangyayari rito? Sigaw ni Doña Beatriz nang makitang nakahandusay ang kanyang anak. Mabilis na lumuhod si Teresa sa tabi ni Emilio. Hindi siya nataranta sa halip ay agad niyang inutusan ang katiwala. Ikaw, kumuha ka ng tubig agad at tumawag kayo ng doktor. Magsilayo kayo, bigyan niyo siya ng hangin. Lumingon siya kay Sofia, ang kanyang mga mata ay kasing talim ng patalim. Sofia, hindi ko akalain na naging pabaya ka sa alak o baka naman may inilagay ka rito. Ang direktang paratang ni Teresa ay nagdulot ng bulong-bulungan sa mga panauhin. Tumingin ng masama si Doña Beatriz kay Sofia, ang kanyang galit ay unti-unting lumilipat sa kanyang tauhan. Ang perpektong plano ay gumuho dahil sa katangahan ng kanyang kasabwat. Sa gitna ng kaguluhan ng pagtitipon si Emilio ay nakahandusay sa sahig, ngunit si Teresa lamang ang nakapansin na ang pintig ng kanyang pulso ay nananatiling matatag at malakas. Hindi siya tumulo ng luha. Sa halip tumayo siya at humarap sa mga panauhing nagbubulungan ang kanyang mga mata ay nag-aapoy habang sinusuri ang bawat mukha ng mga aristokratang tila hindi makapaniwala sa nakikita. Magsitigil kayo, isa lamang itong biglaang allergic reaction. Mariing deklarasyon ni Teresa. Si Doña Beatriz ay nangangatog, sinubukan niyang ipaalis ang mga panauhin sa pamamagitan ng kanyang mga tauhan, ngunit mabilis na hinawakan ni Teresa ang braso ng katiwala. Hindi ka aalis kahit saan. Wika niya, ang boses ay napakalamig na nagpatigil sa katiwala. Kailangan nating linawin kung ano ang nasa loob ng alak ng aking asawa. Kung wala kang kasalanan, hindi ka matatakot na ipasuri ito, tama. Si Sofia ay namutla na ng husto, pautal-utal siyang umaatras palayo. Ikaw, pinaparatangan mo ako, wala akong ginagawa. Kung gayon, bakit ka natatakot? Lumapit si Teresa, ikinulong si Sofia sa dingding na bato. Nakita ko ang lahat. Ang bawat galaw ninyo ng katiwala sa kusina kaninang umaga. Naghihintay lang ako kung hanggang saan ang itatagal ng inyong palabas. Sa sandaling iyon, biglang bumangon si Emilio. Wala na ang bakas ng sakit, ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng talim ng espada habang nakatitig sa kanyang sariling ina. Ang buong paligid ay natahimik. Kahit ang mga panauhing aalis na sana ay tumigil para masaksihan ang pagbagsak ng mga maskara. Gising ka na, tanong ni Doña Beatriz, ang boses ay pilit na pinapakalma. Hindi ako nalason. Sagot ni Emilio, tumayo siya at ang bawat hakbang ay matatag. Na parang isang taong kontrolado na ang sitwasyon. Gusto ko lang makita, ina. Ikaw na laging nagsasalita tungkol sa dangal ng pamilya, kung ano ang handa mong gawin para alisin ang isang taong hindi mo kapantay gaya ni Teresa. At lumalabas pinili mong patayin ang sarili mong anak. Ang mga salita ni Emilio ay parang kidlat na bumagsak. Napaurong si Doña Beatriz, tumingin siya sa kanyang anak. Ang kanyang matandang mukha ay puno ng pagkabigla at takot.
Hindi niya akalaing ang anak na itinuring niyang kagamitan lamang para sa yaman ay nakatayo ngayon sa harap niya bilang isang taong may ganap na kontrol. Dahan-dahang lumapit si Teresa sa tabi ni Emilio. Hawak niya ang folder na kinuha niya mula sa silid-aklatan bago ang pagtitipon ang folder na naglalaman ng ebidensya kung paano pinilit ni Doña Beatriz na ilipat sa pangalan niya ang mga lupaing pagmamay-ari ng mga Montemayor sa pamamagitan ng pananakot kay Don Salvador. Hindi lang ako ang gusto mong itaboy, Doña Beatriz. Wika ni Teresa, ang kanyang boses ay umaaling-awngaw sa buong hardin. Gusto mong itago ang krimen na ginawa mo 10 taon na ang nakakaraan. At ngayon malalaman na ng lahat ang katotohanan. Pinindot niya ang play button ng voice recorder. Umalingawngaw ang boses ni Sofia sa gitna ng katahimikan. Ikinukwento ng detalyado ang plano nilang paglaso kay Emilio ayon sa utos ni Doña Beatriz. Napahagulgol si Sofia, sinubukang tumakas, ngunit hinarang na siya ng mga tauhan ni Emilio. Napaupo siya sa sahig ng walang dignidad. Dating kasabay nito ang pagdating ng mga pulis sa pangunahing gate. Pumasok sila sa pangunguna ng isang mataas na opisyal. Si Don Salvador at Doña Beatriz sa gitna ng pagkataranta ay nawala ang lahat ng karingyan. Nanginig sila habang pinagkakapuluputan ng posas. May warrant of arrest kami para sa kasong land grabbing at pagtatangkang pagpatay 10 taon na ang nakalilipas, anunsyo ng opisyal. Nang ilabas sila ang mansyon, ay biglang naging napakatahimik. Ang mga parol na dati ay nagniningning ay mukhang malungkot na ngayon sa gitna ng pagkawasak ng kanilang pamilya. Tumingin si Emilio kay Teresa. Napansin niyang huminga ng malalim ang dalaga, tila tinanggal ang libu-libong kilo ng pasanin sa kanyang mga balikat. Tapos na ang lahat, hindi ba? Tanong ni Emilio, ang boses ay mas malambot kaysa dati. Tumingin si Teresa sa kanya at sa direksyon ng gate kung saan dinala ang kanyang ama. Hindi siya tumawa ni hindi siya umiyak. Nakaramdam lamang siya ng isang matinding ginhawa. Sa wakas, ang dilim ng nakaraan ay napawi na ng katotohanan. Ang hangin sa loob ng mansyon ng mga Villarreal ay naging kasing lamig ng isang hukuman. Ang mga panauhin na ilang sandali lang ang nakalilipas ay nagtataas ng baso para sa pagdiriwang, ay nananatiling nakatayo, nang tuwid nakatitig sa mga dokumentong ipinamahagi ni Teresa na naglalaman ng mga ebidensya ng korupsyon. Si Don Salvador, ang ama ni Teresa, ay biglang sumulpot mula sa likuran ng mga tao. Ang kanyang hitsura ay gusot at halata ang takot sa kanyang mga mata. Nang makita ang kanyang anak na nakatayo, nang may dangal sa tabi ni Emilio. Teresa, nababaliw ka na ba? Sinisira mo ang pangalan ng ating pamilya, sigaw ni Don Salvador. Akma siyang lalapit para agawin ang folder, ngunit hinarang siya ng mga security guard ni Emilio. Lumingon si Teresa sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng takot o paggalang. Iyon ay mga mata ng isang babaeng tuluyan nang kumawala sa tanikala ng peking paggalang. Dangal, sinasalita mo ang tungkol sa dangal. Matapos mo akong ibenta sa isang taong inakala mong lumpo para mabayaran ang utang mo, habang ikaw mismo ang kasabot sa pagkamkam sa talyer ng aking ina. Malamig na sagot ni Teresa. Nasa mga palsipikadong titulo ba ng lupa ang dangal na sinasabi mo? Ang bulong-bulungan ng mga panauhin ay lumakas. Ang mga business partner ay unti-unting tumatalikod kay Doña Beatriz. Hindi nila alintana ang sakit ng damdamin ng kapwa, ngunit mahalaga sa kanila ang reputasyon ng kanilang kumpanya. Para sa kanila, ang isang pamilyang sangkot sa krimen at pagtatangkang pagpatay ay isang lason na dapat iwasan. Si Doña Beatriz ay nanatiling nakaupo, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ng silya hanggang sa namumuti ang kanyang mga buko-buko. Tiningnan niya si Emilio, nagbabaka sakali ng kaunting awa, ngunit tumalikod lamang ang kanyang anak. Ina, binigyan kita ng napakaraming pagkakataon para huminto. Wika ni Emilio, ang boses ay puno ng pait at pagkadismaya. Ngunit ang kasakiman mo ang nagbulag sa iyo sa lahat. Simula ngayon, ang bawat desisyon sa Villarreal Holdings ay ipapaubaya na sa isang independent board. Wala ka na ring kapangyarihan sa anumang transaksyon ng pamilya. Ang pagbagsak ni Doña Beatriz ay hindi dulot ng isang malakas na sigaw, kundi ng pagtalikod ng mga taong dati ay takot sa kanya. Tiningnan niya ang paligid at nakita ang mga mukha na dati ay nakayuko sa harap niya na ngayon ay puno na ng pandidiri. Si Sofia, sa gitna ng kanyang pagkataranta, ay sinubukang tumakas, ngunit nahuli siya ng mga tauhan ni Emilio. Nahulog siya sa sahig ng walang dignidad. Hindi lang ito tungkol sa pagtatangkang paglaso kanina.
Ani Teresa, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong Hardin. Nasa recorder na ito ang pag-amin ni Sofia sa utos ni Doña Beatriz. Pinindot niya ang play. Ang matinis na boses ni Sofia ay umalingaw-ngaw sa katahimikan, detalyadong ikinukwento ang plano ng pagtataksil. Umiiyak si Sofia, nagmamakaawa, ngunit walang sino man sa mga panauhin ang nag-aksaya ng panahon para sa kanya. Dumating ang mga pulis. Ang mga opisyal ay pumasok at dinala sina Don Salvador at Doña Beatriz. Sa sandaling iyon, ang kanilang pagiging marangal ay naglaho. Nanginginig sila habang pinagkakapuluputan ng posas. May warrant of arrest kami para sa kasong land grabbing at attempted murder 10 taon na ang nakalilipas, anunsyo ng opisyal. Nang ilabas sila, ang mansyon ay naging kakaibang katahimikan. Ang mga parol ay mukhang malungkot na nakabitin sa gitna ng pagguho ng lahat. Tumingin si Emilio kay Teresa. Napansin niyang huminga ng malalim ang dalaga, tila tinanggal ang isang malaking pasanin sa kanyang mga balikat. Tapos na ang lahat, hindi ba't? Tanong ni Emilio, mas malambot na ang boses. Tumingin si Teresa sa kanya at sa direksyon ng gate kung saan dinala ang kanyang ama. Hindi siya tumawa ni hindi siya umiyak. Nakaramdam lamang siya ng isang matinding ginhawa. Sa wakas, ang dilim ng nakaraan ay napawi na ng katotohanan. Ang mga sumunod na araw sa mansyon ng mga Villarreal ay nabalot ng isang kakaibang katahimikan. Wala na ang kalansing ng mga mamahaling sapatos sa sahig na kahoy, wala na ang mga utos na puno ng pait mula kay Doña Beatriz, at wala na ang mapanghusgang mga mata ni Sofia. Ang mansion ay tila naging isang malaking kwadro na walang laman, malamig at maluwag. Sina Don Salvador at Doña Beatriz ay kasalukuyan nang humaharap sa rehas na bakal habang naghihintay ng kanilang paglilitis. Ang mga ari-arian ng pamilya ay isinailalim sa inventaryo at ang karamihan sa mga lupang ilegal na kinamkam ay ibinalik na sa mga tunay na may-ari, kabilang na ang maliit ngunit makabuluhang talyer ng ina ni Teresa. Sa silid aklatan, nakaupo si Emilio sa tabi ng bintana. Ang sinag ng araw sa umaga ay tumatama sa kanyang mukha na nagpapakita ng mga pilat na matagal niyang pinagsikapang itago. Wala na ang kanyang madilim na anyo. Ang natitira na lamang ay isang lalaking tahimik at payapa. Pumasok si Teresa, dala ang isang mainit na tasang tsaa. Inilapag niya ito sa mesa ng walang imik. Balak mo na bang bumalik sa Pampanga, hindi ba't kapam? Tanong ni Emilio, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa hardin, na unti-unti nang muling namumukadkad matapos ang bagyo. Huminto si Teresa at pinagmasdan ang mga bulaklak sa hardin. Ang kanyang puso ay gumaan, parang isang ibong nakawala sa hawla. Naghihintay na ang talyer ni Ina sa aking pagbabalik. Iyon ang lugar kung saan ako nararapat, ang lugar kung saan hindi ko kailangang magsuot ng maskara. Ikaw, Emilio, ano ang plano mo sa lugar na ito? Lumingon si Emilio sa kanya, ang kanyang mga mata ay may bakas ng isang pagkilala na hindi pa nagpapakita noon, isang pagkilala na puno ng pasasalamat. Ibebenta ko ang mansyong ito. Masyadong maraming masakit na alaala ang nakabaon dito. Nais kong magsimula muli sa isang lugar na walang anino ng nakaraan. Teresa, tinuring kitang kasangkapan, ngunit tinuruan mo ako kung ano ang tunay na dignidad at katatagan. Utang ko sa iyo ang isang paghingi ng tawad, kahit alam kong hindi ito sapat para bawiin ang lahat ng sakit na dinanas mo. Ngumiti si Teresa, ang unang ngiting tunay at malaya mula nang pumasok siya sa buhay ng mga Villarreal. Huwag kang humingi ng tawad. Kung hindi dahil sa mga pagsubok na yon, marahil ay nanatili pa rin akong babaeng sunod-sunuran na bubuhay sa anino ng pagkilala ng ibang tao. Biktima rin tayo pareho sa kwentong ito, Emilio. Pareho na tayong malaya. Wala silang matatamis na pangako, walang mga eksenang pang-teleserye na puno ng dramatikong yakap. Ang tanging naroon ay ang lalim ng pag-uunawa sa pagitan ng dalawang taong nakawala sa kadena ng tungkulin. Umalis si Teresa sa mansyon isang umaga na puno ng liwanag. Ang sasakyang naghatid sa kanya ay dahan-dahang lumayo, tinatahak ang kalsadang palayo sa Villarreal Estate, ang lugar kung saan siya humabi ng pangarap mula sa mga piraso ng katotohanan. Sa kanyang paglingon, nakita niya si Emilio na nakatayo sa beranda, matatag sa ilalim ng unang sinag ng araw. Hindi siya hinabol ng lalaki, hinayaan lang siyang humayo hanggang sa hindi na siya matanaw. Sa Pampanga, ang talyer ng kanyang ina ay naroon pa rin. Ang mga makinang kahoy, ang mga rolyo ng makukulay na sinulid, at ang amoy ng tela ay bumungad sa kanya ng may pamilyar na init. Binuksan ni Teresa ang pinto
at ang liwanag ay pumasok sa loob tumatama sa lumang makina ng kanyang ina. Naupo siya, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humaplos sa mga tahi. Wala na ang sakit, wala na ang galit. Ang tanging nararamdaman niya ay kapayapaan, isang kapayapaang binayaran ng kanyang kabataan at dangal. Malaya na siya. Ang kanyang buhay mula sa sandaling ito ay hindi nasusukatin sa dami ng utang na loob, kundi sa dami ng mga pangarap na siya mismo ang nagtahi. At sa ilalim ng hapon ang mga tao ay hindi na siya nakita bilang isang babaeng nakakulong sa mansyon, kundi isang babaeng namumukadkad sa gitna ng kanyang sariling kalayaan. 6 na buwan ang lumipas at ang bayan ng Pampanga ay bumalik na sa tahimik at payapang daloy ng buhay. Ang pagdiriwang ng Fiesta San Isidro ay kasing ningning pa rin ng dati, ngunit para kay Teresa, hindi na ito ang pasanin ng isang pilit na paggalang o ang kahihiyan ng pagiging isang bayad-utang sa sariling pamilya. Ang kanyang talyer ay naging kanlungan na ngayon ng mga kababaihang nagnanais bumawi ng kanilang dignidad. Ang mga telang pangkasal na kanyang tinatahi ay hindi nagawa sa pagsunod sa kagustuhan ng iba, kundi hinabi mula sa tiwala at pangarap ng bawat babaeng magsusuot nito. Madalas maupo si Teresa sa kanyang beranda, ang kanyang mga kamay ay mabilis na gumagalaw sa bawat tahi, habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang payapang kaligayahan. Ang tanong tungkol sa pagpapatawad ay madalas na bumabagabag sa kanya tuwing gabi ng tag-ulan. Ngunit naunawaan ni Teresa ang pagpapatawad ay hindi para bigyan ng pagkakataon ang mga taong tulad ni na Don Salvador o Doña Beatriz, kundi para palayain ang kanyang sarili mula sa kadena ng poot. Pinatawad niya ang kanyang ama hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil ayaw na niyang bitbitin ang anino nito sa kanyang bagong buhay. Natuto siyang magpatawad sa pamamagitan ng pagtanggap na tapos na ang nakaraan. Isang hapon habang nilulubog na ng araw ang mga palayan, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa gilid ng kalsada. Bumaba si Emilio at ang kanyang tindig ay nagbago na matatag at hindi na nangangailangan ng saklay. Wala na ang malamig na anyo ng isang nakatagong bilyonaryo. Ang tanging nakikita na lamang ay isang lalaking naghahanap ng kapayapaan pagkatapos ng matinding bagyo. Pumasok siya sa talyer at ang amoy ng tela at langis ay nagpawi sa kanyang pagod. Hindi ko maipapangako na mabibigyan kita ng marangyang buhay. Wika ni Emilio, ang boses ay puno ng katapatan. Pero nakahanap na ako ng bahay sa labas ng lungsod, kung saan walang mga lihim at walang mga maskara. Gusto kitang imbitahan doon, hindi bilang asawa ng isang pilay, kundi bilang katuwang ng isang lalaking natutong mabuhay ng totoo. Tumingin si Teresa sa kanya at sa mga tahi sa kanyang kamay. Nauunawaan niya na ang kaligayahan ay hindi isang regalong nahuhulog mula sa langit, kundi isang gantimpala pagkatapos ng mahabang paglalakbay. Hindi ko pa rin nalilimutan ang sakit, Emilio, pero natuto na akong mahalin ang sarili ko bago ako magmahal ng iba. Ngumiti siya, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Magsimula tayo ng dahan-dahan gaya ng pag-aayos natin sa mga lumang alaala. Isang tahi sa bawat pagkakataon. Tumango si Emilio, puno ng pag-unawa. Naupo sila sa tabi ng isa't isa, hindi na kailangan ng mga matatamis na sumpa. Ang katahimikan sa pagitan nila ay sapat na. Ang pinakamahalagang aral na iniwan ni Teresa para sa mga kababaihang nakakulong pa rin sa tungkulin ay hindi ang bulag na pagre-rebelde, kundi ang lakas ng loob na harapin ang katotohanan. Kapag naglakas loob kang itakwil ang halaga ng pagpapaalipin, mauunawaan mong ang kalayaan at dignidad ang pinakamahalagang hiyas na maaaring isuot ng isang babae. Ang buhay ni Teresa ay hindi na sinusukat sa dami ng utang na loob, kundi hinahabi mula sa sarili niyang mga pangarap. At sa ilalim ng huling sinag ng araw, hindi na siya ang anino sa loob ng marangyang mansyon, kundi isang babaeng namumukadkad sa gitna ng hardin ng kanyang sariling kalayaan.